Ito sige. mga kasama, pasadaan ko sapagkat taninino po ni BARM Chief Minister Abdurauf Makakuwa na ang sentro po ng kontrobersiya sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHT BARM ay ang umano'y katiwalian. Itong katiwalian na mga kasama at hindi si Mohagir Iqbal. Iginit po ng ministro mga kasama na walang sinumang nag-i-impluensya sa kanyang naging desisyon o desisyon kaugnay ng MBHTE. Binigyan din pa ng mga kasama ng sentro ng isyu ay ang umano'y katiwalaan sa naturang ahensya. Ayon pa sa kanya, bate po sa mga natuklasan ng Commission on Audit o COA at ng Blue Ribbon Committee, lumutang ang iba't ibang aligasyon ng anomalya at ng irregularidad sa MBHT BARM. Ipinunto rin niya mga kasama na ang kanyang paninindigan laban sa graft and corruption sa regional government ng BARM ay nakapaloob umano sa kanyang oath of moral governance bilang pinuno ng Bangsamoro Autonomous Region. Yun yung kanyang pahayag kasamang maestro. Sa kalagitnaan pa rin pala ng rally kanina, nagpalabas ng statement ang Central Committee ng MILF kasamang maestro. Ano? Sige. So yun, Radyo Manjol, posted na yun sa ating page, no? 4:26 ng magandang hapon mga kasama. Ito pasada lang natin ng liham ni MLF Chairman Alhaj Murad Ibrahim kay BARM Interim Chief Minister Abdurauf Makakuwa. Ito po ay may kaugnayan sa di umano'y pagpapababa sa pwesto kay Member of Parliament o MP Mohagir Iqbal bilang ministro ng MBHTE. Ito mga kasama, basahin natin. Kahit itong konting ano lang. May 17, 2026 mga kasama. So kahapon pa to, kasama maestro. Sana ba? Ito, it has come to the attention of the MILF Central Committee that you have issued a letter dated May 11, 2026 directing Brother Mohagir Iqbal to resign as a Minister of Basic, Higher and Technical Education or be deemed resigned by May 18, 2026. Please be reminded that as Interim Chief Minister, this decision is not solely yours to make. All such decisions must be preceded by a mandatory consultation with the MLF as lead in Bangsamoro Transition Authority under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro OCAB and pursuant Article 14 or Article 16, Section 2 of the Bangsamoro Organic Law. As Interim Chief Minister, you have the duty to consult the MLF on major decisions affecting the affairs of the BARM, especially on policy decision, directions, appointments, transfer and removal of key MILF officials that will directly impact on the implementation of the CAB and the overall infrastructure of the peace process. Ayun, in the meanwhile, we kindly advise you to put on hold this move until the MLF Central Committee will be able to decide on this matter with you. Thank you for your cooperation. Signed by Alhaj Murad Ibrahim mga kasama. Di-release po yan May 17. Ilabas kasamang maestro ang kanyang pahayag regarding nga dito sa nasabing issue na ito. Kanina, dyan sa may mismong front ng ito, parang may nakasalamuha kayata na from SGA BARM. Ano? Municipal Administrator ng Kapalawan Municipality. Sige nga, kasamang maestro. Pinakadulong bahagi ng Ito, pwede ba to? I-ano natin? Pwede. Try natin na. Baka pasok tayo sa Bluetooth, no? Sino ba yung kumonekta dito para ano? Pasok na. Sige, pasok na. Okay, kasamang maestro. Sige nga, parinig natin mga kasama. Yun pong isa sa mga rallyista sa nasabing kaganapan kanina dito po sa harap ng Bangsamoro Government Center sa main gate ng Cotabato City.
At Sige. ito nga, Radyoman Joel, no, ay libo-libong mamamayang Bangsamoro ang nakiisa sa isinagawang peace rally ng Moro Islamic Liberation Front at ng UBJP sa labas ng Bangsamoro Government Center na kung saan ay nagpapakita ng suporta sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng MLF. Ayon kay Kapalawan Municipal Administrator Eliza Inalang, alas 3 pa lamang ng madaling araw ay bumiyahe na sila mula sa Kapalawan kasama ang libo-libong mga residente mula sa dalawang bayan, ang bayan ng Old Cabacan at bayan ng Kapalawan at ilang bahagi ng bulubunduking bahagi ng Bukidnon Province na kung saan ay mga MLF community. Anya ay naging maayos at mapayapa ang kanilang paglalakbay sa buong sigla na nakilahok ang mga dumalo sa programa habang sumisigaw ng Save the GPH MLF bilang panawagan na mapanatili ang mapanatili at mapangalagaan ang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Narito, Radyoman Jul, ang naging panayam natin sa kay Administrator Eliza Inalang. Ayun, mga kasama. Sige, ating ipapayag kasamang maestro. Narito. Tata, RMN, Servisyo Publiko. Yung mga delegation po ninyo? Alhamdulillah po, alam natin na very rush itong emergency, itong peace rally na naganap. Pero alhamdulillah, mula pa po kaninang madaling araw, alas 3 ng madaling araw, is nagpagpuntahan na po ang mga delegates natin coming from Kapalawan at sa Maging sa Cabacan. Sa tansya po ninyo ang inyong delegation, ilang libo po? Marami po, di po ito sir, pero hindi sila nagkasabay-sabay. Kanya-kanyang alis po kasi nga po, ito yung expected nilang mangyari na talagang dagsa ang tao dito ngayon sa ORC. Kaya po, walang hintayan, kanya-kanyang alis po. Marami po talaga, especially po doon sa sympathizers ng MILF at ng UBG. Target po dito, ma'am, is nasa 30,000, lagpas na po. Yes. Tingin ko po, lagpas na po. Kami po ang sasakyan namin doon na banda sa diversion. Kasi hindi na po talaga kayang pasukin, sir. Ano po ang layunin ng pagtitipong ito, madam? Ang layunin po ng pagtitipon na ito, sir, is nakikita naman natin, laganap na mula pa kahapon sa media na ito ay peace rally, na ito ay gustong mangyari ng mga taong bayan, especially ng Bangsamoro, ay ipapatupad po kung ano ang napapanuob doon sa comprehensive agreement ni Bangsamoro. Panawagan po ninyo sa mga Bangsamoro, ma'am. Para po doon sa ating constituents and special geographic area sa second district ng SGA, especially doon sa Kapalawan, suportahan po natin ang peace rally na ito dahil ito po ang pinakamainam na mangyari at ipatupad po ang hub na kung saan pinirmahan ng gobyerno at ng MILF dahil ito po talaga, ito ang dahilan kung bakit narating natin ito at wala pong dahilan upang hindi man sa katuparan dahil marami pong taong magre-react, ang taong bayan, ang mga sibilang Bangsamoro kapag ito po ay hindi natupad dahil nandito po ang form ngayon dahil po dito sa peace process ng GPH at MILF at binubuo ito ng Okay, thank you, madam. thank you din po. Tata, RMN, Servisyo Publiko. Yun no, kasamang maestro, ang pahayag ni sino ngayon? Sige. Si Municipal Administrator Eliza Inalang ng Bayan ng Kapalawan sa Special Geographic Area, Radyoman Jul. Sige. Ito, may balita dito kasamang maestro. Meron na pong inilabas ng mga kasama. Ito, Brotherhood ends here. Itong pahayag ni Attorney Asgal Mandal kasamang maestro. Ano yung kanyang naging reaction? Nag-circulate na this day will be remembered in history. The day a once unbreakable bond finally fell apart. What does it mean, mga kasama? Nako, masyadong malalim ang kahulugan nito. Maraming kahulugan. Ibig sabihin nito, direct turnover without due process. Nako. Ang binabanggit natin dito, mga kasama, itong lumabas
na circular order kasamang maestro? Yeah, meron ka dyan? May ano ka? May kodigo ka? So far, Radyo Manjol, ito yung hinahanap ko pero hindi ko pa makita. Sige nga. Hmm? Itong circular order mga kasama. Ito. Ngayong araw, formal pong magtatapos, May 18, 2026. Yan, ang termino po ni MBHT Minister Mohag Iqbal bilang ministro ng tanggapan sa Bangsamoro Autonomous Region. Radyo mo, Ito po mga kasama ay matapos ilabas ng Office of the Chief Minister o OCM ang Memorandum Order radyo mo, OCM Circular number 0083 radyo mo, na nilagdaan po ni Interim Chief Minister Abdurrauf Makakuwa sa ilalim ng kautusan ay natasan po si Iqbal na opisyal na i-turnover. I-turnover kasama maestro. Ang pamunuan ng kagawaran bukas May 19. Alas 8:30 ng umaga sa Badjao Conference Hall. Doon yan kasamang maestro sa loob ng Office of the Chief Minister. Ano? Yan ba yan? Yan sa may malaking palasyo. Badja Building. Badjao Building. Iginit po sa memorandum mga kasama na layunin po na mapabilis ang transisyon na masiguro ang continuity of operations o ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pamahalaan pati na rin ang pagpapanatili ng mga pananagutan sa institusyon dahil dito kailangang isumitian ng ministro ang lahat ng opisyal na dokumento ulat ng financial report, inventaryo ng ari-arian at ng pati na rin ng digital assets tulad ng mga email account at ng database ng ahensya. Ito yung nilalaman ng circular order mga kasama. Ito at ating silipin din kasamang maestro. Ngayon lang ito nilabas, no? May 18, 2026. Ito. Ang circular order mga kasama. Unang araw sa Julhaji kasamang maestro, no? radyo mo, nationwide. In view of the expiration of your term as a Minister of the Ministry of Basic, Higher and Technical Education or MBHT, effective at the close of office hours on May 18, 2026 at hindi makita. Makita no? Ano ba yan? Enunciated ba yan? Masyadong maliit eh. Sige. 18, enunciated in my letter dated May 11, 2026, and in order to ensure a smooth and orderly transition in the leadership of the ministry, you are hereby directed to officially turn over the ministry of to the undersigned on May 19, 2026. Yun na yung aking binanggit kanina mga kasama. Yan po mga kasama ay nilagdaan mismo ng punong ministro ng BARM si Interim Chief Minister Abdurrauf Makakuwa kasamang maestro. Publiko. Yun na. So parang ano lang yun, every question comes to an end mga kasama. Yun yung kasagutan dun sa lahat ng katanungan. At Radyo Manjol, no, kanina sa kahalintulad na issue, no, ito pong kaganapan kanina, no, yung pagrarally ay nagkaroon din ng press con at isa sa umagaw ng agaw pansin. Ito pong na emotional na panawagan ni MILF CTCH member at the same time OIC base commander ng 1 to 8 base command at kasalukuyan din siyang municipal councilor ng Bayan ng Pahamudin Special Graphic Area. Ito hong si Rafi Ben Al-Husayni alias Commander Abu Saima Hussein. Ang kanyang panawagan dito ay ibalik yung magandang samahan sa pagitan ng mga leader ng Bangsamoro katulad ni MLF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, MLF Chief Implementing Panel Mohag Iqbal at si BIAB Chief of Staff Sami Gambar Al-Mansur. Kanyang panawagan Radyo Manjol dito sa ginawang pulong balitaan
ay maging yung ilang mga mamahayag ay naging emotional din nang umiyak na ito, Radyo Manjol, no? Kabilang ka doon. Oh, hindi natin maiwasan sapagkat tayo anak ng Sige. Bangsamoro. At yun nga, Radyo Manjol, wala tayong pinapanigan pero bilang anak ng Bangsamoro ay doon tayo sa ngalan ng kapayapaan, patas na pamahayag ay naging emotional tayo doon, Radyo Manjol. Narito, Sige. Radyo Manjol, ang naging panawagan ni Abu Saima Hussein. Sige. RMN Serbisyo Publiko. Nawa, kukunan ng capsule kasi for your information, kami na mismong binabanatan, binaril. Kahit alam ng mga tao na nasa sa gitna kami. Kaya yun ang appeal namin. Salamat kay ma'am na magtutulong-tulungan tayo sa paglabas ng issue, mga report na yung talagang nakakabuti sa atin, sa mga leader natin. Lalong-lalo na itong mga BF, kasi critical ito, kinagahawak ng baril. May mga tao dyan na iba ang pinalabas, gusto yung pagsabungin ng dalawang grupo. Pag makita natin, marinig natin, ang mga ganyan sana, huwag natin i-caption, huwag natin ilabas. Pagtutulungan natin na madilit para hindi tayo, kasi alam niyo, pag magkaroon tayo ng problema sa ganito, sa mga situation na ganito, ewan ko kung ano, sana hopefully na hindi nangyari. Sa kapanawagan sa lahat ng mga leader, sana sana babalik ang pagmamahalan, pagkakapatid, magkaunawaan. Sana ma-remember ang ilang dekada, ilang libo ang nalagas na buhay ng Bangsamoro. Hindi ba ganito ginagawa mo? Dapat. Emotional ako. Tissue na. Gakalimwa. Tempo pagkanta no, bamagatuang tano. Tamba na, pagdatag pa din. Bagatuang sa sakalambay. Yata mo sa napako. Grabe. Ama ko na ka sa bulag utakin. Supremacy of unity ng Bangsamoro. Andoon. Do you think people that we are calling for Bapasabi to resign? No! Oh, da. We are calling him to Tinapag-resignan. go back to Darapanan and talk to his commander-in-chief. Papatayan namin yan. Kaya one time na may muhadara ako, Suwara Ramadan, lahat ng nag-aatake sa leader ng MILF, leader ng BARM, daw ba't kanong kanilan? Damang papadaya namin kas kano. Hindi ko dyan besi Bapasabi ka, chief of staff yama. Hindi na makatay. Pagkidol mo sa naman ng Brad. Balik. Natis pati ka. He has to go back to Darapanan. Are we supposed to remove Brother IQ now? No. Let Akawa and Ombudsman do his job. Sorry. Sa kano'y ilagang karagis. Kami mga tiya. Tata RMN Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Ayun, kasamang maestro. Emotional nga yung opisyal, ang councilor ng Pahamudin, mga kasama. At at the same time, ang siyang OIC Base Commander ng 128, Base Commander ng BIAF MLF, mga kasama, si Abu Saima Hussein. Hussein, mga kasama. Dahil nga sa kanyang pahayag, yung naghahati-hati kayo sa isdang tamban, kasamang maestro, at fern. Ano yung pako, mga kasama? Yan po yung fern. Alam mo yung pako, yan yung isang kahoy na kumbaga parang bigas din siya. Nakakain ako niyan eh. Radyo mo Fern siya. So, ano eh. Sige.
panglipas ng gutom. At yun nga, bilang anak ng Bangsamoro, Radyo Manjol, sabi ko nga naging emotional tayo sapagkat hindi ko ikinakaila na tayo ay anak ng MILF, no? At naranasan natin kung gaano kahirap sa murang edad, naranasan natin. Na mapasabak sa mga ganong kaganapan. Kahit na ikaw ay batang-bata pa. Yun, tanda ko pa noon, Radyo Manjol, grade 5 ako. Unang sumabak. Grade 5 ako niyan. Sa barilan. Pinakamatindi doon, Radyo Manjol, graduation ko ng high school. Celebration. Alam mo naman, yung mga matatanda doon, nagkatay pa ng kambing. Pero biglang nagkaroon ng matinding bakbakan. Barilan. Dumaan yung kuya ko, tinanggal yung toga, hindi pa nagtataping pagkatapos ng graduation. Tinanggal yung toga. Diretso bakbakan. Tinanggal yung toga sa pinalitan ng pouch. Sabak. Sabak na kagad. At baga nakabalik kami noon, 6 months ako nakauwi. Nako. So yun, hindi natin ito kinikwento na dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng reward, pero kinukwento natin ito para baka mahimasmasan yung mga leader natin na nakalimutan na tayong yung mga tao nila nakalimutan. Kumbaga, ang sama ng loob sa bawat isa ang nananaig. Nakalimutan yung kanilang mga tungkulin bilang isang mujahidin. Yung pinaka-layunin na nais sanang maabot noon pa man kasamang maestro. Sana, inshallah mga kasama, we're hoping na as soon as possible mareresolve ito at magbabalik-balik na. Kakabalikan na yung dating samahan sa the way kung paano po sila nagmubaya kasamang maestro. Yung mga leaders ng BIA kasama yung mga elements, down to elements from chairman, mismong chairman ng BIAF MLF down to elements mga kasama. Sana yung mainit na situation ngayon ay magiging kalma lang. Huwag natin kalimutan kung saan tayo nanggaling. Yung kwento ni bago yan kasamang maestro. Nakalimutan pala natin mag-commercial break. Oo nga, no? Ay, malapit na. Kalimutan natin. 4:47 na ng hapon kasamang maestro. Nagkautang na tuloy tayo nito. Pero bago yan mga kasama, gandang hapon muna kay Auntie Bay Umulkusom Itimawaya, kay Akas Giyama. Good morning. Makiling tanong dun sa Senate. Yes, at Congress. Ngin ko niya Pumulka o Tuba. I don't know. Kasamang Sir Akas Giyama. Hindi natin masabi na is it Tuba or whatsoever. Hindi, kasi ang sabi nga nila, or Batalwan. Kapag hindi ka na nanampalataya, kahit anumang religion, ang tawag doon Tuba. Pagka nanampalataya ka naman, yan yung pagsubok. Sinusubukan ka ng Panginoon. Mapakristyano ka man o Muslim ka man, kapag may mga pagsubok, pagsubok yun. Hindi yun tuba. So yun yung kumbaga Batalwan. Batalwan mga kasama. Kaya nga po din. Bago tayo mag-break, Radyo Manjol, shout out. Si Don Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samuro, mapya malulam. Sa kita na lang, Dato Jul and Dato Rahay, always watching from Purok Bayalabi, Dato Balabaran. Shout out kay Dato Tongwaya. And Don Vlog, mapya malulam. Shout out sa mga taga Records Division Provincial Assessor. Office Maguindanao del Norte. Kay Samsudin Mama Saunda, salam di Eximoy. Samsudin Mama Saunda, watching from Municipality of Rigawasan Special Graphic Area. Kaya Kas Gyama, salam di Eximoy Rahi Bansaw, mana sa pakiling tanudan sa Senate and Ando Congress. Nyaba imulka ando tiwa. Okay. Yan yung binanggit ko kanina. So ito Radyo Manjol, kaya ako naman, nabasa mo na itong si Patulong. Okay. Sige, commercial break muna tayo kasamang maestro. At narito mga kasama, balik tayo makalipas ang ilang mabilisan lang at mahalagang patalastas. Tata, RMN, Serbisyo Publiko. Tang ganado na made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly
Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Charm Fab Gold, bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuniplus, B vitamins, taurine, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Tumpak na oras mga kasama, 4:52 na magandang hapon. Tatak RMN. RMN. Serbisyo Publiko. Ito at tayo nagbabalik mga kasama sa ating programang DXMY at your service. DXMY at your service ngayong hapon. Hapon po tayo ngayon mga kasama ng Monday, May 16. Okay, 16. May 18, 2026 mga kasama. Unang araw sa buwan po ng Julhaji 1447 sa Hijri calendar. Radyo mo, Ayun na. Nation. At sige, pagpapatuloy natin ang ating programa kasama kahit na nagpaalam na. Radyo mo. Kinaya yung kanyang emosyon. Ang kapatid natin na si Radyoman Maestro Rahib Bansao, ating kuya. Radyo mo, Ito yung kapatid. Ano man? Radyo Sige. mo, Nation. Mga kasama, dito pa rin sa binabanggit nating usapin. Ito at ating pakinggan naman ang pahayag. Sino ba to? Sino ba tong bago tayo dumako dun sa national mga kasama, sa usapin ng national, diyan po sa usaping national mga kasama, nagpapatuloy na po yung pag-convene. Nag-start na po mag-convene. Yun pong Senate of the Philippines as impeachment court para po sa impeachment complaint against VP Sara Duterte mga kasama. Diyan po sa Senado ngayong hapon. Pero eto, narito muna mga kasama ang isa pang panayam ng DXMY sa pamamagitan po ni Radyoman Maestro Rahib Bansao. Ito yung kanyang sinabi kasama Maestro. Nagpahayag nga ng pasasalamat si Bayrayda Bansil Maglangit
ano to, si Mayor of Municipality of Kapatagan, Lanao del Sur mga kasama, kay BARM ICM Abdurrauf Makakuwa dahil sa manoy maayos at bukas nito nga pumumuno sa loob ng Bangsamoro Region. Ayon kay Maglangit mga kasama, sa panayam ng DXM ay madaling lapitan at kausapin naman si ICM Makakuwa kaya ramdam ng mga lokal na local government unit o LGU sa nga suporta at maayos na pamamahala nito. Narito mga kasama, ating pasadaan kahit na medyo kapos na tayo sa oras. Ang pahayag ni Mayor Maglangit mga kasama, ang alkalde, mayora ng Kapatagan sa Lanao del Sur. Serbisyo Publiko. Hapon po at assalamualaikum sa lahat ng taga-Bangsamoro. Ang leadership po ng ating ICM ngayon, si Chief Minister Makakuwa, napakaganda po ang approach niya. Hindi naman po sa pagsisip-sip kasi ako, when it comes sa good leadership at satisfied yung aming constituent at lalo na aming munisipyo para sa kapakanan ng ating mga munisipyo, talagang tumipingan ako. Pag magandang leader, mabuting leader, mabuti yan para sa ating lahat. Kasi ako kaya kong isakripisyo pag hindi namin gusto yung leader. Kaya kong magsakripisyo na wala akong makuha projects as long as basta alam ko yung leader na yun ay makakabuti para sa lahat. Hindi po para lang sa taga-Kapatagan. So nakikita ko po si ICM Makakuwa ay nare-reach out natin. Hindi kagaya ng mga previous administration, sobrang hirap po. Kahit kumuha ka ng appointment, hindi mo pa rin maidadain yung problema ng bayan mo kasi hindi ka talaga napagbibigyan. Kumuha ka na ng appointment, ganun pa rin. Hindi mo pa rin siya makakausap. So, ganun po. Ang napakaganda po yung approach. Kaya makikita nyo, dati po ang mga LGU ng Lanao del Sur, wala pong pumupunta dito. So ngayon, it's a manifest na nandito ako ngayon. Kasi alam kong satisfied kami sa leadership niya as ICM. Napaka-low profile niya kung saan nare-reach out ng lahat. Yun po. Serbisyo Publiko. Yun mga kasama, ang payag ni Mayor Bayrayda Bansil Maglangit, ang mayor po ng Municipality of Kapatagan sa Lanao del Sur. Radyo mo. Sige. 4:57 na po na magandang hapon mga kasama. At dako muna tayo dun sa national, level ng national mga kasama. Sapagkat ngayong araw nga, ito, update pa rin pasadaan din natin itong si Senator Cayetano mga kasama, nananatili pong Senate President sa gitna po ng usapin ng reshuffle. Nananatili pong nakaupo bilang Senate President si Alan Peter Cayetano sa kabila po ng mga kumakalat na usapin ng posibleng pagpapalit ng liderato ng sa mataas na kapulungan ngayong araw, May 18, 2026. Sa kabila po ng tensyon mga kasama at bulong-bulungan ng realignment sa Sabado. Sa Senado, wala pang opisyal na hakbang o botong isinasagawa para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senate. Radyo mo nationwide. Serbisyo Publiko. Ito, kanina rin mga kasama, forma na pong nag-convene ito pong Senate of the Philippines as impeachment court. Bilang Senate Impeachment Court ang Senado hinggil sa mga impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Nanampa po dito mga kasama si Senate President Alan Peter Cayetano at mga senador bilang mga Senate impeachment judges. Mga maestrado. Naglabas din ng notice of impeachment court kay Vice President Sara at sa prosecution office. Narito mga kasama at ating pakinggan naging takbo ng ano nga yun? Itong formal na pagko-convene ng Senado mga kasama bilang impeachment trial
ngayong hapon na ito mga kasama. Sige. Tata, RMN, Serbisyo Publiko. Dali lang mga kasama ating ayusin itong ilan sa ating linya medyo nagmamalfunction technical problem tayo mga kasama. Sige, narito mga kasama, mabilisan lang ito nasa lang. Sige, about seconds lang ito mga kasama ang naging takbo ng pagbukas ang pag-convene ng Senate impeachment mga kasama o ng Senado bilang Senate Impeachment Court. Tata, Serbisyo Publiko. Please raise your right hand. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. I state your name. I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano, Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. and the laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Tata, RMN, Serbisyo Publiko. Yun mga kasama. Nagsimula na nga itong magiging impeachment court ng Senado ngayong hapon mga kasama. Sige. At tutok lang mga kasama dyan po sa ating official Facebook page ng DXMY dahil yung mga development po ng story. Meron din tayong live stream na isinasagawa regarding dyan sa hearing mga kasama po sa Senate of the Philippines. Para ma-update po kayo mga kasama, just punta lamang po ang ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. At yun na, doon na makikita ninyo mga kasama ang mga update regarding po sa nasabing usapin. Bago tayo tuluyan na magpapaalam, dali lang at meron tayong panawagan. Ito mga kasama. Saan na yun? Ito. Panawagan po mga kasama ng Cotabato Light and Power Company. Ito. Look up and fly safe. Nabanggit dito, Cotabato Light reminds the public to avoid flying kites sa Saranggola near power lines and electrical facilities as this poses as a serious danger to both public safety and the reliability of electric service. Let's keep our skies clear, our communities safe, and our electricity flowing. Yun, pinapalalahanan ng mga kasama ng Cotabato Light and Power Company o CLPC ang mga kabataan man o kahit anong edad man yan, basta't nagsasaranggola, ugalin po sana na wag sa mga malapit sa mga poste ng kuryente o sa mismong kable ng kuryente para po maiwasan, para po masecure yung public safety, makaiwas tayo sa danger. Kasi may possibility mga kasama na makuryente tayo, yung sinulid. May possibility pa rin yan na dadaanan ng kuryente, yung voltahe ng kuryente mga kasama. Nako, mahirap yun. May nakita tayong ganun before.
At magiging dahilan din mga kasama noon pong alam niyo yung mga abrupt power interruption. Biglang brownout. Radyo mo? Yun lang mga kasama. Ating panawagan ngayong hapon. 5:04 na po na magandang hapon mga kasama. At dahil dyan, bago tayo unti-unti pa rin na magpapaalam, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig, tagapanood ng DXMY. Ito, pasadaan muna natin ang lahat ng mga tagapakinig ngayong hapon. Good afternoon kay Akas Gyama at kay Dun Vlog. Sa lahat po mga kasama, maging sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-idol. Sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay dyan po sa technical side, si Radyoman Sir Chief Tech Alvin Castillon, at sa ating digital siya rin. Siyempre sa ating ngalan din ng ating nakasama kanina na hindi na po nakapagpaalam ng maayos mga kasama, pagkat yun yung tinatawag natin na in case of emergency. Sa ngalan din ni ating sa buong puwersa ng DXMY na. Ako po ang inyong naging lingkod mga kasama, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Aramen. Magandang hapon at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.